In my dream, I saw that these were the ones who were able to enter. Ug sa akong damgo, mao kini sila ang mga nakasulod sa langit. Nakasulod. It was very detailed. Detalyado kayo igsoon. It was seen who was able to enter and who didn't enter. Ug sa damgo nakita pud niya kung kinsa ang nakasulod ug kinsa tong wala nakasulod. I'm not going to tell you, Dili na mo iingon sa imo kinsa. but I'll tell you this. 25 of us entered into the throne room, and the rest of us were not able to enter. They were seen outside and not allowed in. Igsoon, pero mo ni iyang isulti sa atoa. Sa ihap sa mga ngalan, gidetalye ato nga damgo, detalyado kayo ang damgo igsoon. Sa ihap sa mga ngalan, nga nakasulod, dito sa kung asa niya nakita, kung asa ng lingkod, 25 ra sa atoa ang nakasulod. Ang uban ka nato nakita nga naa sa gawas, ug wala nagipasulod. There's 50 plus of us here. Igsoon ang atong ihap sa atoa nga pamilya 50 ka pinta. What was seen was very clear. Ang nakita sa damgo, klaro kayo. It included children, it included babies. Sa damgo, apil sa ihap. Ang bata, naay mga bata ug mga puya nga nakita. But it also excluded many of us. Pero Children, babies, adults were not allowed to enter in. pero igsoon apil pod sa damgo nga aduna poy mga dagko hamtong na nga pareha nato, naa poy mga bata ug mga puya nga wala nakaapil. It's a warning. Unsay buot pasabutan ni igsoon, usa kini ka pagpasidaan. Do you understand the implications? Nasabtan nimo igsoon kung unsa ang pagkamahinungdanon niini? Unsay implikasyon, unsay konektaan ni sa imo personal. Some of you weren't allowed, and some of your children weren't allowed to enter in. Ang uban kanato igsoon wala nakasulod. Apil ang atong anak. Some of your family was not allowed to enter in. Ang uban sa miyembro sa atong pamilya wala nakasulod. Do you understand? Igsoon. Nasabtan nimo na igsoon? For me, because a lot of what I look at you, I'm looking at the outside. I'm looking how you act, how you react. Are you following instructions or not following instructions? No para sa iya igsoon. Tungod kay nagalantaw pud sa ato ang mga response, sa ato ang mga ginabuhat, naga-respond ba ta sa mga instructions? So I was surprised that some I would look at, and I'm like, they don't have a heart for the Lord. They were allowed in. Natingala sa igsoon tungod kay naa siya mga nakita nga ngalan sa lista. Nga nakita niya nga tungod kay, di ba, ingon siya nga ang iyang paghukom or ang iyang panglantaw ba? Kung kumusta ka usahay, makita niya nga wala siya ni-respond, siguro wala gyud ni relasyon sa Ginoo. Natingala siya nga naay mga ngalan ato nga listahan nga nakaingon siya nga di pa sulod siya. And some of us that I look at, and I'm like, that's ripe fruit on the outside. They were not there. They were not on this list. Pero igsoon, aduna usab, nga pipila, nga nakita niya nga kung lantawon sa gawas hinog, pero wala na apil sa mao nga lista. Do you understand, Igsoon? Nasabtan nato igsoon. It's up to you. Are you going to continue on the path you're going? Because there's more I'm going to share with you. Or are you going to change the path? Igsoon, kini nga damgo nagahatag nato og pagpili. Para nimo, magpadayon ba ka sa dalan nga imong ginalaktan karon? Or mubiya ka og insaktuon nimo kung unsa ang dapat nga insaktuon? Kay dili lang kini mo gusto niya nga ipaabot ka nato igsoon, napay dugang nga gusto niya ipaabot sa ato. Amen. I was both privileged and horrified to see who is allowed and who's not allowed. Now I have to live with that. Para niya igsoon, usa ka pribilehiyo ug nalisang siya nga mapadaygan pinaagi sa damgo. Pero igsoon sabta ha nga dili agi kay mo nang wala gihatag ang ngalan kay para dili ka malisang apan para ikaw mismo mo desisyon ka sa imong kaugalingon. Kay ngano igsoon, dili buot pasabot nga agi kay naapil siya sa listahan. Garantiya na. Pwede gid gihapon siya mo biya.
O katong mga wala na apil sa listahan, kung maghinulsulta, kung kabalo ta nga wala gyud ta sa atong estado, sa atong kinabuhi karon, kabalo ko nga wa gyud ko anong listahan na. Kung magtinarong ka, kung imo na tarungon ang imong kinabuhi igsoon, maapil gyud ka. No, mo nang nalisang siya nga nakita kini mga ngalana ug usa ka pribilehiyo para sa iya tungod kay kinahanglan niya nga magpabilin ana. Kay ano? Nakita niya iyang kagalingon, naa mismo sa tiilan ni Jesus. Usa ka taas kayo nga ang kinahanglan niya nga i-maintain. Do you understand why I care if you have no passion? Nan karon Or if you're igsoon. hot for the Lord, you understand why it matters? Karon igsoon, mas nasabtan ba nato? Ngano nga dako kaayo ang iyang kahingawa ug pagtagad? Ngano nga importante gid kaayo kung madasigon pa ba ka? Naa pa ba kay kasibot? Naa pa ba kay kalayo sa imong kinasuluran para sa Ginoo? Nasabtan nato sa itumbong? Amen. Okay, so I want you to understand something. So gusto niya nga naatay masabtan nga masabtan nato ni usa ka butang igsoon. This is one dream. Usa ni kadamgo, And dreams and visions, ang mga damgo ug mga pananawon, it doesn't mean that that's what's going to happen. wala kini nagpasabot nga mauna gayud ka na ang mahitabo. Nga dandil na na. There's prophecies, there's prophetic words in the Bible. They're absolute. It depends on the sovereignty of God. It cannot be changed. But there's prophecies and there's dreams and visions. And how it will end up depends on how we react to what we've been told. Amen. No, so kung mabasa nato igsoon sa pulong sa Ginoo sa imong Biblia, adunay mga propesiya nga ginahatag ang Ginoo nga gitakda na gyud nga mahitabo ni. Kay si Juda kung unsay mahitabo or kinsa pa man na. Pero naapoy mga propesiya nga gipanagna igsoon. Ilabihan pa man ang mga damgo ug mga pananawon nga ang katumanan nakadepende sa kung unsa ang buhaton sa tawo ni anang iyaang nadunggan. So this is not a thus saith the Lord. This is set in stone. This is the way it's going to be. But it is a warning. It's a severe warning to us about our walk with God. Amen. So buot pasabot kini nga damgo kay dili siya usa ka propesiya nga nag-ingon nga ang Ginoo nag-ingon nga mauna gayud kini ang mahitabo. Apan usa kini kapag padayag aron nga kita mapasidan-an ug mapahimangnuan sa ato ang mga kinabuhi igsoon sa atong paglakaw nga espirituhanon kauban ang Ginoo. So if we care, we will either change our course or continue down the wrong path. The choice is ours. Mga igsoon, kung ikaw naa kay pagtagad ug pakialam sa imong kaugalingon nga paglakaw, sa imong kalag igsoon ug sa imong pamilya igsoon, naatay buhaton nga mga kausaban. If you're not on fire for the Lord, that's not what the issue is. The issue is, do you care that you're not on fire for the Lord? Amen. Do you recognize you're not on fire to the Lord? And what will you do about it? Amen. That's what matters, igsoon. Amen. Kay igsoon, kung wala ta, kung kita sa tong kaugalingon, na namin tao niya, nakita nato nga wala namang kugakalayo sa Ginoo, dili na mao ang katapusan nga isyu. Dili na mao ang problema. Ang pangutana ani, sa imong nakita nga wala ka nagkalayo, naninguha ba ka nga magkalayo? Naa ba sa imong kasing-kasing nga dili ko ganahan, nga dili ko magkalayo? Dili ko kontento nga dili ra ko kutob. Ganahan ko nga mausab, ganahan ko magpag-o. O gusto ba nako nga buhaton ang mga kausaban nga para magkalayo ko sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo? I'm not any better than you. I'm not more spiritual than you. I don't have it together more than you do. I'm subject to the same challenges that you're subject to. But here's the difference. Igsoon, wala siya'y kalainan sa atua. Dili siya makaingon nga mas maayo siya kaysa sa atua. Dili niya mailhan ang iyang, dili niya mapaila ang iyang kaugalingon nga mas spiritual siya kaysa sa atua. Apan, mao ni ang kalainan. There's those who humble themselves before the Lord and confess their weaknesses. They go boldly to the throne room of grace and ask for help. And there's those who don't care enough to take the time to seek the face of God. That's the difference. Correct. Igsoon. Unsay kalainan, igsoon? Unsay kalainan? Adunay mga tawo nga sa diha nga makita nila unsang ilang kapakyasan ug apan sa ilang espirituhanong paglakaw diha sa Ginoo, magmapainobsanon sila
ug moduol nga maisugon ug masibuton diha sa Ginoo, sa trono sa Ginoo, kay mangayo og tabang sa ilang kapakyasan. Pero naapoy mga Kristohanon nga way pakialam sa ilaang kalag. Way gimo sa ilaang kalag. Wala na sila pagtagad. Okay na ni. Okay ra. Kay si Huda unsay may tabo sa akong kalag. Unay kalainan. So what is your priority? Is it Jesus or is it yourself? Nan karon igsoon ang pangutana, kinsa ang imong prioridad? Si Jesus o ang imong kaugalingon? Amen. Okay, so look at this. Look at what this says with Lantawa unsay gingon diri igsoon. So 9 and 10. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Amen. And this is all we've ever asked you to do, is be a family who loves one another. No? Roma 12:9 taman sa G6 soon. Himua nga ang gugma matuod, tinuod, dumilii, sukli, aligot-goti ang dautan, ug kupti pag-ayo kung unsa ang maayo, higugmaa ang usag-usa uban sa inigsuon nga pagtagad ug paghigugma. Ug himua nga kung abot pasabot outdo one another. Kung mahimo man ganitang mas maayo kaysa sa uban, dapat pinaagi sa pagtahod sa usag-usa. Mauni ang kanunay nga ginadasig ka nato igsoon. Nga mahimutang usa ka pamilya nga nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo isip usa ka pamilya. So we're supposed to be devoted one to another. No? So ang gipangita dahil sa Ginoo sa atoa nga aduna tay kadasig, kasibot, adunay pagtagad, pagigugma para sa usag-usa. If you want to change your life, if you want to change how you think, if you want to think like Jesus or the kingdom of God, it requires you to develop an intimate relationship with Him. Amen. And the reason we stay stuck, we never move, we never grow, is because we refuse to seek Jesus. We refuse to make Jesus our priority, and therefore we don't have His love in us. No, igsoon, gitawag ta sa Ginoo nga maghigugmaay sa usag-usa. Ug kung igsoon nakita bitaw nato, buot pa sabot ba mag-inalagaray sa usag-usa. Mao nang mahimot ang kabahin sa buluhaton sa Ginoo. Mao nang gitawag, mao nang ginapasabot nga mag-inalagaray sa usag-usa. No? Mahimong kabahin sa buluhaton sa Ginoo igsoon. Kung nakita nato nga wala ta nagtubo sa atong pakigrelasyon sa Ginoo, ang rason ana tungod kay wala ang gugma sa Ginoo sa atoa. Nganong wala ang gugma sa Ginoo sa atoa? Kay wala nato sa gipangita. Wala tay panahon para mangita sa Ginoo. Love motivates us to love one another. The love of the Lord in us motivates us to love one another. Amen. No? Kaya ano, kung naatay gugma nga nadawat sa matag higayon nga naatay igahin para sa Ginoo, gahino nato ang oras para sa Ginoo, makadawat ka gugma. And ang imong nadawat ka gugma dili ka ganahan nga diha ra kutob sa imoa. Mo nang nakay kadasig, nakay kasibot. Ganahan ka nga mahimong involved sa buluhaton. Kay kini akong gugma nga nadawat sa akong prayer time, ibubo na ko sa ubang tawo. So John 15:8, this is the proof. Are we a disciple or not a disciple? Sa Juan 15:8 igsoon, mo ni ang pagpamatuod kung tinunan ba ta o di ta tinunan. Read this with me. Verse 8, what's it say? By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So what's the proof of discipleship? Unsa daw ang pagpamatuod sa ato ang pagkatinunan? Okay, how do you Much bear fruit? No? How do you bear fruit when you refuse to follow instructions? You refuse to do anything you're asked to do, and you want to just do what you want to do. How can you bear fruit, igsoon? Na ang pangutana karon igsoon, unsaon man nimo pagpamunga, ug isa na lang gani, bisan isa na lang ka bunga. Much pagyud ang giingon dire, daghang mga bunga. Kung magdumili ta, naminaw ta? Kung magdumili ta igsoon, nga mosunod sa mga instruction, nga mosunod sa kung unsay ginatudlo, ginasugo sa Ginoo sa atoa. Unsaon nato pagpamunga? Unsang klase nga bunga? Are you understanding? Nasabtan nato? I'm not rebuking you. I'm saying this is the proof. You're going to stand before Lord on Judgment Day. What He's going to look at? Did you bear fruit? No? Igsoon, wala ta ginabadlong diri. Wala ginakasab-an diri igsoon.
apan ginapadayag sa ato ang pulong sa Ginoo. Kung Kristohanon ka, manubag ka atubangan sa Ginoo, mga tubang ta. Amen? Amen. Ang pagpangayo, ang pagpanubag, ang pagpangwinta sa Ginoo, pintahan ka. Mangutana ang Ginoo, Kristohanon man ka, asa imong bunga. So I'm not being mean. I'm questioning. How are you going to bear fruit when your entire life is devoted to yourself and not to Jesus? How? Diba? Dili ni siya igsoon para nga kanang naginilad mi sa mong batasan dire. Kay gusto ka namo nga maduot or para magilti ka, dili. Ang ginapangutana ka igsoon. Kung ganahan ka nga mamunga, unsaon nimo pagpamunga? Kung ang imong kaugalingon nga ginatiman, imong kaugalingon. Okay, Matthew 28, verse 19 and 20. Mateo 28, 19 ug 20. Matthew 28, 19 ug 20. Let's look at this together, please. Ilang taon na to ni nga dungan igsoon. And Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth is given to me. Go therefore and make disciples. You see, this is the command. Amen. No? Ingon diha igsoon, ang tanang autoridad sa langit ug sa yuta gihatag na kanako, lakaw kamo og paghimo og mga tinun-an ngadto sa tanang mga kanasuran. Command to all Christians, go and make disciples. Sugo ni igsoon sa tanang mga Kristohanon. Amen. Nga maghimo tag mga tinun-an. I'm trying to be obedient and make disciples. No? Iya ang ginasulayan nga mahimong masinugtanon sa Ginoo, nagahimo siya og mga tinun-an. Not just a convert. Dili lang igo nga kinabig, manimbahay. Not someone who just barely gets into heaven. No, dili niya tinguha nga ang mabunga nato ani nga pamilya kay igo ra nakalatas. Nakaigo ra nga But we're nakasurbo-sulod sa working langit. hard to make disciples, Amen. followers of Jesus Christ. Amen. No, apan ginabuhat nato ang tanan nga atong mabuhat igsoon kay para makapamunga ta og mga tinun-an, mga sumusunod ni Kristo. Amen. So if I'm not obeying to go make disciples, then I'm disobedient to the Lord. No, so kung wala siya nagmasinugtanon igsoon, kung dili siya magmasinugtanon para magbuhat og mga tinun-an, mahimo siyang masinupakon sa Ginoo. You understand? Nakasabot ta? Okay. So I'm doing my best to make disciples, make you followers of Jesus. Amen. But I'm sorry, many of you resist continually. You just resist everything. You don't want to do nothing. Igsoon, ginabuhat niya ang labing maayo niya, ang pinakakutob sa iyang mabuhat. Pero daghan gihapon nato ang nagadumili, nga mahimong tinun-an. Nagasukol gihapon ta, nagatukol gihapon ta nga dili ko na ako'y kaugalingon nga pamaaging mahimo kong tinun-an. You don't want to seek the Lord. You don't want to ask the Lord what you should do. You want to decide for yourself. You want to be your own God and make your own decisions apart from Him. No, wala ta nagapangita sa dagway sa Ginoo. Wala ta nagahulat sa tingog sa Ginoo. Wala ta nagapangutana kung sakto ba ni Lord? Mao ba ni imong gusto? Pero sa atong ginabuhat, halab gamara ta buhat ra ta sa tong kaugalingon nga desisyon. Kay mo ni ako nabati, mo ni akong gusto, mo ni akong tinguha. And that you've been taught what it means to be lukewarm, and you've been taught what are the consequences where Jesus will spit us out if we're lukewarm. You've been taught, you know. Gitudluan na ta diri igsoon nga kung unsa ang itsura sa usa ka Kristohanong gadagaang, bugnaw-bugnaw init-init. Ug unsay sang putanan sa Kristohanong gadagaang, bugnaw-bugnaw init-init. Dili lang kanang luwa nga nang uliyad, but suka nga pagluwa ang iyang buhaton para niini klaseng mga Kristohanuna. So I'm not rebuking you. I'm telling you the truth. So wala tay gikasab-an diri. Apan igsoon ginasulti nato ang kamatuoran. The choice is yours. Ang pagpili nara gid gihapon sa atoa. Okay, so here's another dream. Napay usa ka damgo. In my dream, I saw people in our spiritual family that are undecisive or wavering in following the Lord. They would decide to follow the Lord, then they would go back to the world and to the desires of the world. In that dream, these people don't have any stand in their lives, and their commitment to the Lord is unsettled. They don't have any firm decision in their life. And the Lord said to me in a loud voice, make your own decision. Amen. So kini nga damgo igsoon. Sa akong damgo nakita nako ang mga tawo ug ang atong espirituhanong pamilya nga walay desisyon sa ilang kaugalingon ug gapaling-paling sa ilang pagsunod sa Ginoo. Mosunod
Mo-desisyon sila karon nga mosunod sa Ginoo. Apan ngadto ngadto mubiya ra pod ug mubalik sa kalibutan ug sa tinguha nining kalibutana. Ug niini nga damgo kining mga tawhana walay baruganan sa ilang kinabuhi ug ang ilang pagkumitar sa Ginoo wala na insakto, dili makabarog. Dili ligon ang ilang pagkumitar para sa Ginoo. Ug wala sila ligon nga desisyon para sa ilang kaugalingong kinabuhi. Unya ang Ginoo miingon kanako sa usa ka makusog nga tingog, paghimo og kaugalingon nimong desisyon. Okay, you're going to have to make your own decision. Bot pa sa butig suon, kini nga damgo para sa imo ug para sa ako ikaw magbuhat sa imong kaugalingon nga desisyon sa imong kaugalingon. In my dream, our house was going to collapse because it didn't have proper foundation. What I saw on the pillar was that it was placed all sand and no stones. I told so-and-so, this is not the proper foundation. Then we took out the sand and replaced it with stones to make the pillar strong. We cemented the stones to make it strong. In my dream, because the house means the body of Christ, we are the house of God. When I woke up, the Lord said to me, my house is you. Amen. There is no proper foundation because many have built with people and with money and their own efforts. This is why they quickly left, because they did not seek my face consistently. Do not look at people. Look at me, who is your God. Fix your eyes on me. Amen. So they were pursuing money. They were pursuing their own efforts. Amen. You see, did not seek the face of God consistently. Amen. Sa akong damgo, ang akong balay, ang among balay, hapit na magunob or matumba. Tungod kay wala kini nagtindog sa insakto nga pundasyon. Ang akong nakita mao nga ang haligi kay puno lamang og mga balas ug walay bato. Akong giingnan kining isa ug kining isa pa nga dili kini mao ang insakto nga pundasyon. Unya gitangtang namo ang mga balas ug gipulihan namo kini og bato aron nga mahimo nga ang haligi lig-on ug among gibutangan og semento kadto nga mga bato aron nga mahimo kining lig-on. Sa akong damgo, ang balay nagpasabot nga ang lawas si Kristo, kita ang balay sa Ginoo. Sa diha nga ako nakamata, ang Ginoo nag-ingon kanako, ikaw ang akong panimalay. Ug walay insakto nga pundasyon tungod kay daghan ang nagtukod niini pinaagi lamang sa mga tawo, sa salapi ug sa ilaang kaugalingon nga pagpaningkamot. Ug mao kini ang rason ngano nga daghan ang dali lamang mubiya tungod kay wala sila mangita sa akong dagway sa kanunay. Okay. Ayaw kamo lantaw sa tawo, lantaw kamo kanako nga mao ang inyong Dios, itutok ang inyong mata kanako. Amen. The Lord said to me, the rock you see is me, the house is you, and the sand is the test of where the foundation is built. Is it mine or man's, money or yourselves? You will know if your foundation is me. When trials and shakings of your faith come, you will not fall and will not abandon me, and your first trust and faith in me will not grow cold. Hallelujah. Ang Ginoo nag-ingon kanako nga ang bato nga imong nakita mao ako, ug ang balay mao ikaw, ug ang balas mao ang pagsulay. Diin nga ang imong pundasyon kung asa natukod ang imong pundasyon. Ako aba o sa tawo? Sa salapi ba o sa imong kaugalingon? Masayod ka, mahibalo ka kung ang pundasyon ako. Kung ako ang imong pundasyon. Sa diha nga ang mga pagtayog ug ang mga pagsulay moabot sa imong pagtuo. Dili ka mapukan ug dili ko nimo biyaan ug ang imong pagsalig ug pagtuo kanako dili mabugnaw. That was Matthew 7:24 through 27 and Ephesians 2:20 through 22. So ang bersikulo ni ana ison Mateo 7:24 taman 27, Efeso 2:20 taman 22. Okay. A different person's experience. So kini lahi na pod nga kasinatian sa lahi nga The tawo. Lord is impressing to me that we will seek His will into our life this year based on Hebrew New Year. We will seek first the kingdom of God before anything else. He revealed to me His word in Matthew 6:33. The Lord sees that we're too busy looking for money to sustain our daily needs. We already put our trust in ourselves, and we forget that our God is a provider. He promised us if we will seek first His kingdom and righteousness, He will add up everything to us. He wants us to
prioritize and seek Him. Amen. Ang Ginoo nagbutang kanako nga iyaang nga pangitaon nato ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi niini nga tuig sumala sa atong pagsulod sa Hebrehanon nga tuig nga 5786 ni sulod na tani ana igsuon. Pangitaon nato una ang gingharian sa Dios gawas sa bisan unsa pang butang. Iyang gipadayag kanako ang iyang pulong sa Mateo 6:33. Ang Dios naglantaw una kita nagkapuliki na sa pagpangita sa mga salapi sa pagsustinar sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. Gibutang na nato ang atong kaugalingon nga pagsalig sa atong kaugalingon. Ug nalimuta nga ang Ginoo mao ang atong tigtagbo sa mga panginahanglanon. Nagsaad siya kanato nga kung pangitaon nato ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong, igadugang na lamang niya ang tanan nga rika nato. Gusto niya nga ato siyang imong prioridad ug pangitaon nato siya. Okay, different. I woke up at 5 a.m. in the morning with a heavy heart. I felt scared, anxious, and worried. I don't know why, but I decided to disregard it because I want to sleep yet. I can't. It's like there's something pushing me to ask the Lord about it, and I did. When I asked the Lord, He gave me two answers. One is a healing from my trauma during my childhood days. Second is a warning, but I can't figure it out. When I came to internship during our worship, I heard an audible voice saying, "Danger is coming." This was just 3 days ago. When I heard it, I already figured out that He's warning us to be prepared and ready. He wants us to be serious with our walk with the Lord. He wants us to decide if we will choose Him or this world. He wants us to be fully equipped and matured for the coming tribulation. So, usa ka lahi na po sa maura gihapon nga tao apan lahi nga gisulti na pud sa Ginoo. Tulo ka adlaw pa lang ang milabay. Hallelujah. Igsoon, ayaw pa-distract. Ayaw pa-distract sa imong katulogon, pagpabilin. Nung ka-importante kay ni, kinabuhi ni og kamatayon, imong kalag ang nakatayaan ni. Hallelujah. No, so niingon sa diri nga nakamata ko alas 5 sa buntag, uban ang bugat nga kasing-kasing. Nahadlok ko, nabalaka og adunay pagkatarantar sa akong kinasuluran apan wala ko nasayod ngano. Apan mi desisyon ko nga baliwalaon lang kini tungod kay gusto pa ko nga matulog apan di na ko makabalik og tulog. Daw adunay nagatuklod kanako nga mangutana sa Ginoo mahitungod niini ug ako nibuhat niini. Sa diha nga nangutana ako sa Ginoo gitagaan ko niya duha ka mga tubag. Una, naghatag siya og kaayuhan sa akong trauma gikan sa akong pagkabata. Ikaduha, usa ka pagpasidaan. Apan wala pa ko kabalo kung unsa kini. Pag-abot nako sa among internship samtang kami nagdaig, nadungog nako ang usa ka kusog nga tingog nga nag-ingon kanako. Ang kakuyaw moabot. Sa diha nga nadunggan nako kini. Nakabalo nako nga nagpasidaan siya kanato nga mangandam ug mag-andam sa kaugalingon. Gusto niya nga mahimot ang seryoso sa atong paglakaw uban ang Ginoo ug gusto niya nga modesisyon ta kung mupili bata sa iya o niining kalibutana. Gusto niya nga hingpitang masangkapan ug mahamtong para sa umaabot nga mga kalisdanan. Igsoon, if you're not willing to develop intimacy with the Lord and follow instructions, you will not mature. Igsoon, kung musupak ta og dili ta mahimong masinugtanon, nga musunod sa mga unsay ginatudlo sa Ginoo, instruction sa Ginoo, ug musunod sa kababuton sa Ginoo, dili gyud ta mohamtong, di ta motubo. Okay, another one. Usa pa. On Monday, October 6th, in the morning, I woke up and proceeded to my secret place with the Lord, bearing what Dad told the family to examine ourselves before the Lord. Then the Lord took me to Revelation chapter. Write to the angel of the church in Sardis, the one who has the seven spirits of God and the seven stars, say, I know your works. You have a reputation for being alive, but you are dead. Be alert and strengthen what remains, which is about to die. For I have not found your works complete before my God. Remember, therefore, what you have received and heard it, and keep it and repent. See, these are instructions that you've heard. Amen. That we've all heard. Amen. That I believe come from the Lord. Keep them, obey them. What you have received and heard, keep it and repent. But if you are not alert, I will come like a thief, and you have no idea what hour I will come against you. But you have a few people in Sardis who have not defiled their clothes, and they will walk with me in white, because they are worthy. In the same way, the victor will be dressed in white clothes, and I will never erase his name from the book of life.
but will acknowledge his name before my Father and before his angels. Wow. Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. After reading this, I felt this heavy pain of what I understood God's pain is calling us to repent. During internship, as we worshiped the Lord, swept through with his spirit of repentance, and we were on our faces sobbing because of the days past, and some of the family were having the same impression, revelation, visions, and dream from the Lord, clearly stating that our Lord is calling us for repentance. On Friday, October 10th, again in the morning devotion, the Lord took me to Ezekiel 20 and Ezekiel 21, and I'll read that in a minute. No, so, ingon siya diri nga sa Lunes, sa niadtong Lunes, Oktubre 6 sa buntag, nakamata ako ug nagpadayon ko sa pagsulod sa akong sikretong dapit uban ang Ginoo. Ug ako ang gibit-bit kung unsa ang giingon ni Daddy sa ato ang pamilya sa pagsusi sa atong kagalingon atubangan sa Ginoo. Unya ang Ginoo nagdala kanako niini nga kapitulo sa pinadayag. Isulat kini sa anghel sa simbahan sa Sardis. Ang usa nga anaay pito ka espiritu sa Dios ug ang pito ka mga bituo nag-ingon. Ako nasayod sa inyong mga binuhatan. Anaa kamoy reputasyon sa pagkabuhi, apan kamo mga patay. Pag maigmat kamo og pagligon, ug liguna kung unsa ang nahabilin, nga hapit nang mamatay. Tungod kay wala nako makaplagi nga ang inyong mga binuhatan kumpleto na atubangan sa akong Ginoo. Hinumdumi busa nga kung unsa ang inyong nadawat ug nadunggan, tipigi kini ug paghinulsol. So mao ni siya ang instruction ni Lord. Kanunay nga nadunggan nato igsuon ang mga ginatudlo sa atoa, tipigi, likangi, ikinabuhi, i-apply sa ato ang mga kinabuhi. Amen. No, i-apply kada adlaw sa tibok semana, i-aplikar sa gitudlo. Amen. No? Apan kung dili ka magmaigmat, moabot ako sama sa usa ka kawatan ug wala kay ideya sa kung unsang oras ako moabot batok kanimo. Apan anaa kaninyo pipila ka mga tawo sa Sardis nga wala maghugaw sa ilang mga biste ug maglakaw sila uban kanako sa puti tungod kay sila mga takos. Sa samang pamaagi ang madaugon pagasuluban og puti nga biste ug dili ko gayud papason ang iyang ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. Apan akong ilhon ang iyang ngalan atubangan sa akong amahan ug atubangan sa mga anghel. Ang tanan nga may dalunggan papamidawa sa kung unsay ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kasimbahanan. Human nako magbasa niini nabati nako kining bugat nga kasakit sa nga kung unsay akong nasabtan nga mao ang kasakit sa Ginoo sa pagtawag kanako ngadto sa ngadto sa paghinulsol. Samtang nagklase kami sa among internship, sa among pagdaig sa Ginoo, mihaguros ang espiritu sa paghinulsol unya kami nang yukbo ug ang among mga nawong anaa sa salog tungod sa mga milabay nga mga tuig, sa mga milabay nga mga adlaw ug pipila ug ang uban sa mga atong mga pamilya nakabaton sa mao nga impresyon, pagpadayag, mga panan-awon ug damgo gikan sa Ginoo. Nga klaro nga nagaingon nga ang Ginoo nagatawag kanato ngadto sa paghinulsol. Sa Biyernes, Oktubre 10, sa makausap sa ako ang morning devotion, ang Ginoo nagdala kanako sa Ezekiel 20 ug Ezekiel 21. Okay, because of what time it is, I'm going to give you all homework. So tagaan ta niya og homework igsuon. So write this down. Isulat ni Ezekiel 20:45 through 48. Ezekiel kapitulo 20 versikulo 45 taman sa 48. And Ezekiel 21:3 through 7. Dayon Ezekiel kapitulo 21 versikulo 3 taman 7. Now I ask you all to read that, please. Ezekiel 20 verses 45 to 48 and Ezekiel 21 verses 3 to 7. 3 hangtod sa 7. So basaha igsuon. Pamalandungi. Okay. So in internship, somebody also shared about a video that they watched. No, sa internship pod, naay nag-share mahitungod sa usa ka video nga iyang nakita. And there was the people of God and they were carrying the cross of the Lord. So kining usa ka intern nato nag-ingon siya nga sa video nga iyang nakita, nasa yung mga Kristohanon nga nakita nga niini nga video ang mga Kristohanon nagpasan sa ila ang cross. So we're commanded by the Lord to pick up our cross daily, lay our lives down and follow Him daily. Amen. It's a command of Jesus. No, gisugo ta ni Jesus igsuon
nga magbit-bit, mupunit, mupasan sa atong krus kada adlaw. Kada adlaw na sa nga sugo para sa atoa. So in the video, the people got tired of carrying the heavy cross to carry the burden. So they took a saw and they began to cut off the cross. They begin to make it shorter, to make it less heavy, to make their burden not be so heavy. So dito nga video nga iyang nakita igsoon, nakita niya nga adunay mga Kristohanon nga gipang tapol ug gipang kapuyan nga namuy-puy sila sa pagpasaan sa ilang mga cross. Moto nga ilang gibutang ang ilang cross dayon nikuha sila gabas ug ilang gipang putlan, gipang kuhaan nila ang ilang mga cross tungod kay gipang bugatan na sila. That's what many of us do. Daghan nato diri nga natong ginabuhat. And it's the same in the other dream where we don't want to go on the narrow, hard road. We want to go back to the easy, wide road. No nga daghan na nga sama ato nga damgo, nga dili na ganahan mo padayon sa unahan pa nga sigpit nga dalan, ganahan na lang nga mobalik ni ining lapad nga dalan nga sayon. And so there was a big crevice or a canyon that they had to cross So dayon over to safety. niini nga video nga nakita sa usa nato ka intern kay nakita niya nga dito nga video naay dako kayo nga bungaw nga kinahanglan tabukon para makaabot ka sa luwas nga dapit. And those who cut their cross and made it shorter, now their cross would not go over the crevice. It wouldn't fit, so they weren't able to go over. So hangtod sa niabot sila ato nga punto nga kinahanglan na nila og tulay. Kinahanglan sila kahoy para nga makatabok ni ato nga pikas nga luwas nga dapit. Kadtong mga naniguro nga putlan ang ilang mga krus kay para sayon pasanon. Pag abot dito, wa na sila tulay nga magamit kay putol naman. Di na makaabot sa pikas nga dapit. And so that's what many of us want to do. We don't want to carry our cross. We want to make things easier. And we derail the work of the cross in our life by disobeying the Lord. Ug daghan ka nato, mao ang ato ang ginabuhat igsoon. Dili ta ganahan sa lisod nga dalan, dili ta ganahan og bugat, dili ta ganahan sa responsibilidad. Ganahan ta katong sayon, katong komportable, katong nahumana gibuhat na sa uban. So ganahan ta nga manang gusto ato ang ginaputlan ang ato ang cross, ang nahitabo atoa na hinuon nga giguba. Ang ato ang paglakaw, atubangan sa Ginoo. There is no easy way to carry our cross. Sayon nga pamaagi igsoon sa pagpasan sa cross. It's the only path to death to self. There is no shortcut. Maura gyud ang dalan padulong sa kamatayon sa kaugalingon. Walay shortcut. So you must be willing to allow Jesus to complete the sanctification process with you, to go through the fire and ask Him to help you. You must be willing. If you're not willing, what will happen to you on Judgment Day, igsoon? Mao nga kinahanglan nga kung ganahan gyud ta igsoon, mahimot ang willing nga maglakaw niini nga kalayo igsoon sa pagputli niya. Kay kung dili ta mahimong masinugtanon nga maglakaw niini igsoon, unsa may mahitabo nato sa adlaw sa paghukom sa Ginoo? You all understand these warnings. Nasabtan ba natong tanan kini nga mga pagpasidaan igsoon? Amen. No one here has to be left out. Amen. No one has to be left out of the throne room of God. No one has to be left out to heaven. Amen. It's a warning, but it's up to you. Are you going to continue down your path of self, or are you going to pick up your cross and follow Jesus? Amen. The decision is yours today. Amen. Igsoon dili kinahanglan nga matuman tong damgo nga katunga lang nato ang nakasulod. Dili kinahanglan nga wala nga naay mabiyaan nato nga pamilya. Kung mahimo, pwede gyud kaayo. Kung kitang tanan insakto ang atong response niini nga pagpasidaan. Kung anaatay kinahanglan nga bag-uhon, usbon, hinulsulan, biyaan, putlon, igsuon para makaapil ta, para makakuyog ta ani. Igsuon daara gyud nato ang pagpili. Ikaw mismo ang mupili sa imong kaugalingon. You've been a good boy. Thank you. I'm proud of you. Okay, there's one more thing I want to share with you, and then I'm going to turn it over to Baby. This is the daily devotional from October 8th, and it says, Coming to Jesus. Isn't it humiliating to be told that we must come to Jesus? Think of the things about which we will not come to Jesus Christ. If you want to know how real you are, test yourself by these words, come to me.
In every dimension in which you are not real, you will argue or evade the issue altogether rather than come. You will go through sorrow rather than come. You will do anything rather than come the last lap of the race, seemingly unspeakable foolishness, and say, just as I am, I come. As long as you have even the least bit of spiritual disrespect, it will always reveal itself in the fact that you are expecting God to tell you to do something very big, and yet all He is telling you to do is to come. Come to me. When you hear those words, you will know that something must happen in you before you can come. The Holy Spirit will show you what you have to do, and it will involve anything that will uproot whatever is preventing you from getting through to Jesus. And you will never get any further until you are willing to do that very thing. The Holy Spirit will search out that one immovable stronghold within you, but He cannot budge it unless you are willing to let Him do so. How often have you come to God with your request and gone away thinking, I've really received what I wanted this time, and yet you go away with nothing, while all the time God has stood with His hands outstretched, not only to take you, but also for you to take Him. Amen. But think of the invincible, unconquerable, and untiring patience of Jesus, who lovingly says, come to me. Amen. Matthew 11:28. Amen. No, so kini nga devotion igsoon nga atong basahon, nga akong basahon, kay gikan sa devotion nato sa October 8, ang pagduol ngadto kang Hesus. Dili ba makauulaw nga sultian pa kita nga kinahanglan natong moduol kang Hesus? Una-una ang mga butang nga dili nato maduol or dili ta moduol ngadto kang Hesukristo. Una-una ang mga butang nga dili nato maduol ngadto kang Hesukristo. Kung gusto ka makaila or makabalo, kung unsa gyud ka, kung unsa ka kamatinud-anon, sulay ang imong kaugalingon pinaagi niini nga mga pulong, duol ka nako. Sa matag dimensyon nga dili ta matinud-anon o dili ta tinuod, makig-argumento ka or imong likayan ang issue, imbis nga moduol, mas musugot ka nga moagi ka kasubo o kalisdanan, imbis nga moduol. O buhaton nimo ang bisan unsa, imbis nga moduol ka sa katapusan na lang nga paglakaw ug moingon sa imong kaugalingon nga sa akong pagkaako moduol ko. Hangtod nga anaa kanimo ang bisan jutay na lamang nga espirituhanong dili pagrespeto, kanunay kining magpadayag sa kamatuoran nga giekspektar ka sa Ginoo nga mosulti. Kanunay kining magpadayag sa iyang kaugalingon sa kamatuoran nga nag-ekspektar ka gihapon sa Ginoo nga mosulti nimo sa usa ka dako nga butang. Apan ang Ginoo nagasulti na kanimo nga duol ka nako. Tinuod gyud no? Sige ta pakunta nga Lord, unsa may mo instruction? Nya nagaingon ang Ginoo, come. Ganahan man ta atong revelation jud. Pero ingon si Lord, come. Ingon siya, duol ka nako. Ini kadungog nimo niini nga mga pulong, masayod ka nga adunay kinahanglan nga mahitabo kanimo sa dili pa ka moduol. Ang balaang espiritu magpadayag kanimo kung unsa ang dapat nimong buhaton ug apil niini ang bisan unsa nga kinahanglang ibton nga kung unsay gapugong ug nagpugong kanimo sa pagduol ngadto kang Hesus. Ug dili gayud ka makapadayon sa pag-adto sa unahan hangtod nga mosugot ka sa pagbuhat ni anang butanga. Ang balaang espiritu mo ay mususi ni anang usa ka dako nga kuta, bugat nga butang diha sa imong kinasuluran. Apan dili ka na niya mapatangtang ug pagaibton gawas kung magmasinugtanon ka sa pagbuhat ni ana. Ikapila man ka miduol sa Ginoo uban ang imong mga paghangyo unya milakaw nga naghuna-huna ka nga nakadawat jud ko sa kung unsa ang akong gikinahanglan karon. Apan sa daghang mga panahon milakaw hinuon kita nga wala tay nadawat samtang sa tanang mga panahon ang Ginoo nagtindog na ug ang iyang mga kamot iya ang giisa padulong kanato dili lamang aron nga atong dawaton apan aron nga kita dili lamang aron nga siya mo'y mukuha kanato og mudawat apan aron nga kita usab mudawat ug mukuha sa iyang kamot. Hunahunaan na lang ang dili maparog, dili mabungkag ug dili makapoy nga pagpailob sa Ginoo nga mahigugmaon nga nag-ingon kanato duol kanako.
Mateo 11:28. Amen. So what's this say? Come to me, all you are heavy laden. Noon sa gingon diha igsoon, duol ka nako kamong tanan nga Weary, mga nabugatan, ipang kapuyan, I'll give you rest. ug tagaan ko ikaw ug kapahulayan. Like he said, many of us, no matter what, we'll put ourselves through pain, we'll stay in pain, and still refuse to come to Him on a daily basis. No, sama sa giingon sa devotion ba, nga nagkalisod na. No, kabaluta nga, lisod naman eh. Pero hala, pugos gyud. Bisan og masayon. Naigingon na Ginoo, duol na. Pero mas gana, mas musugot pag yun nga, magkalisod ko, masakitan ko. And we wonder why our lives don't change, Igsoon. Nya matingata, ano wala man na usab akong kinabuhi. Am I not telling you the truth? Dili ba Am I not tinuod ang telling iyang you? giingon? Mas musugot pa noon ta atong masakitan na lang ta. So, this is why we worship for 2 hours. This is why we've explained it to you. It's about the presence of God. It's about attracting the presence of God. It's about focusing on Him so His presence will come and change and transform us, and us learning together as a family how to wait on Him. Amen. That is the purpose. No mao ni ang tumong igsuon. Nganong ang atong pagsimba ug pagdayeg sa Ginoo nganong dili ta makontento og 30 15 ka minuto nga pagdayeg joke no di man nga na igsuon. Ang atong gitinguha ang presensya sa Ginoo nga muusab nato, mubago nato. Kay sa atong pagdayeg ato ang ginadapit ang iyang presensya ba atong ginapahibalo sa Ginoo nga Lord, welcome ka diri. Ganahan mi nimo. Dili lang siya normal nga pag-awit lang ba? Do you understand? And I believe the Lord is the one who led us to do 2-hour worship. Amen. Nasabtan nato igsuon ug nagatuo si Daddy nga ang rason ngano nga nagasimba ta nagaawit ta sa Ginoo sa duha ka oras kay ang Ginoo nagtultol nato ana. Before He had us praying in the morning for an hour or two, then He switched us over to worshiping. It's all about Him. Amen. No, di ba? Kung atong makita sa una ang pagtultol sa Ginoo sa atoa, magsugod ta, magampo usa ka oras, duha ka oras hangtod kanusa. Karon kay gibalhin niya nga magdayeg ta sa taas nga panahon. Kay ngano man igsoon? Kining tanan ang atong pag-ani dili man para kanato. Dili man ni para nga malingaw ka. No? Dili man ni para sa atoa, dili man ni para sulayan kung hangtod kanus ako board. Asa ko kutob nga di na ko maboard. Dili ni diha igsoon. Para ni sa Ginoo. Para ni kang Jesus. I know it's hard because the narrow road, Igsoon, it's hard. We have to put aside our flesh. Amen. No, kabalo siya nga lisod. Kay ang sigpit nga dalan, ang pigot nga dalan igsoon, lisod. No ano man, I know it. pag moagi ka sa sigpit nga dalan, wa kay laing pwedeng bitbit. Bisan ang imong kaugalingong unod is hihiklin. Do you think it's any easier for me? Nagtuo ta nga masayon para sa iya, ah? Huh? Think it's easier for me than you? Nagtuo ba ta nga masayon para kan daddy kaysa sa ato, ah? No, I have the same struggles that you have. O dili igsoon, ang iyang mga pakigbisog, sama ra pud sa atong mga pakigbisog. But I want you to know why you already should know why we worship, why we do the things that we do. Amen. We're trying to obey the leading of the Holy Spirit. Amen. We're doing the best we can. I know I don't always make the right decisions, but I do my best to Amen. try to follow the leading of the Lord on our behalf. And I'm responsible to the Lord for what my decisions are. And I take that responsibility very serious. Amen. No, so, nang hinaot sa igsoon nga karon unta nakasabot na ta. No, kay taud-taud naman ta nakasabot na ta nganong magdayeg ta og taas nga panahon. No, kay para sa Ginoo. No, og nakabalo pud si Daddy igsoon nga dili tanan perfect ang iyang mga desisyon apan kabalo siya nga naa sa iyang abaga ang pagpasan sa responsibilidad. Sa matag usa ka nato nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo para nato, para niini nga pamilya, para sa atong panagtigom. Ug nakabalo sa igsoon nga manubag siya atubangan sa Ginoo. Okay, so it's your decision now. It's all of you, your decision. How are you going to respond to this warning? How are you going to respond to the call to repentance? I can't make you, nor do I want to make you, but it's up to you how you're going to respond from this day forward. Amen. So karon igsoon sa tanan nga ato mga Maybe- nadunggan,
Baby, Naa na nato, kita na ang mo desisyon para sa tong kagalingon. Ikaw ang mupili unsaon nimo to imong nadunggan. Igsoon, naa na nimo kung unsay mahitabo sa imo ang kinabuhi. Human aning mga pagpasidaan nga imong nadunggan. Magpili ka. thank you everyone. Salamat sa tanan. I love you very much. Naigugma mi And sa I inyo only ah. want God's best for you, that's all.